Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, big love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. At kung kayo po ay taga-suporta ni Atty. Leni Robredo, titiyakin ko po sa inyo, lulundag ho kayo sa tuwa. Alam naman ho natin sa panahon ngayon na malayo pa man ang elections, no? Pero marami nang naglabasan ng mga survey about sa mga posibleng tatakbo sa pagkasenador sa darating na 2025 election, midterm election ho mga ka-action. May mga nagsasabi na nangunguna ito si Digong, may nangunguna ito at pinapangalawahan ni ganitong ni ganyan. Pero yung survey na yan ay hindi po talaga yan mapagkatiwalaan. Alam nyo na po kung bakit. Diba? Alam nyo na po kung bakit. Kahit mag-survey po kayo ng 1,000 respondent, hindi po kami naniniwala dyan. Lalong-lalo na kung ang may-ari ng nag-survey is ang taga-suporta nyo. Diba? Pero ito po ang ipapanood ko po sa inyo. Ito po ang totoong survey. Kung pasurvey-surveyhan ang pag-uusapan. Diba? Actual na survey, no? Actual po ito na survey. Bakit ganito pa rin kainit or warm welcome ito si Atty. Leni Robredo at tinatangkilik pa rin ng kanyang taga-suporta? Bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakamping, panoorin po muna natin ang nasabing video. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin ang warm welcome sa isang paglulunsad ng lundag ho mga ka-action. At sa Lasal po yan nangyari kahapon ho mga ka-action. Diba? Kung pagbabasihan natin ang survey at titingnan natin ang actual dito na pag warm welcome, hindi po ito survey warm welcome. So inahalin tulad ko lang sa mga survey na lumalabas ngayon na 1,000 respondent ang kanilang tinatanong daw. Diba? Diba? Tingnan nyo, parang rally lang. Parang bumalik ang alaala nung 2022 nung kasagsagan ng mga rally campaign ni Atty. Leni Robredo. No? Bakit ganito pa rin? Bakit ganito pa rin tinatangkilik at hinahangaan ng masang Pilipino si Atty. Leni Robredo? Alam nyo kung bakit? Kung ano ang ginawa ni Atty. Leni Robredo na mabuti, magagandang advocacy nung siya ay Vice President ng Pilipinas at ngayon siya ay nasa private sector na at pinamumunuan niya ang Angat Buhay program. Kung ano ang mga kabutihan na ginagawa niya, yung pa rin ang kanyang pinupukusan ngayon. Dahil iisa lang ang hangarin ni Atty. Leni Robredo, ang makatulong sa mga taong nangangailangan ng kanyang mga iba't ibang project dyan sa Angat Buhay program. Wala siyang hangad kung hindi makatulong. Kahit sa hindi man bilyon ang budget ng Angat Buhay niya, pero nagagawa niyang magpatayo ng mga dormitory, eskwelahan, farm to market, mga sa palaisdaan, sa mga iba't ibang mga project pa, lalong-lalo na sa education na pag-uusapan.
At pak na pak po yan. Lahat po yan may resibo. Kaya, dito sa mga taga-suporta ni Atty. Leni Robredo, ramdam ko na wala pa rin bawas ang nasabing mga supporters ni Atty. Leni Robredo. At kung sakali man ito si Atty. Leni Robredo ay tumakbo sa pagkasenadora sa darating na 2025 election, kung aayusin lang pagbilang, kung idadaan lang sa legal si attorney ang pagbibilang ng COMELEC, sisiguraduhin ko po sa inyo, magiging number 1 po yan sa pagiging senador. O kung kaya, kung dadaanin man nila sa mga ano-ano, ay nako po, yun ang problema. Diba? Kung hindi man siya maging number 1, sisiguraduhin ko sa inyo, siya po ay hindi malalaglag. Pasok na pasok po yan sa pagiging senadora sa darating na 2025 election. At sisiguraduhin natin, titingnan natin if ever na tumakbo siya sa mga rallies, titingnan natin kung sino dudumugin ng mga supporters. Kung yung pinagmamalaki nila na si Digong, pinagmamalaki nila na si Erwin Tulfo na pumapangalawa sa kanilang survey, titingnan natin mga ka-action ha, titingnan natin kung sino po ba talaga ang mas maraming supporters sa darating na 2025 election if ever naman ito na tumakbo siya sa pagkasenadora. Kasi hanggang ngayon wala pa siyang pahayag kung tatakbo siya o hindi. No? Pero hinahangad ho natin, pinapangarap po natin na sana tumakbo siya sa pagkasenadora dahil siya po ay kailangan ng bansang ito. Diba? So, mamaya sa live po, kung gusto nyo pong makinig sa kanyang full speech at madamdamin na kanyang mga sinasabi, panoorin nyo po. Mamaya, see you po sa live ko. 9:45 AM ngayon. Ilang oras na lang ha. Kaya see you po sa inyo mga ka-action, mga kampik. So yun lang po. Gin-share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod si The Action Man. Good morning, everyone. Beautiful.